I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17 when I was young. Okay, mga Pits. So, new day, new vlog. So, for today, let's talk about the new owner of the ADX Bristol 160. So, ito na yun. So, this bike, it's a new segment from the scooter adventure bike. So, it's a 160. Very nice, fun and easy to ride. So masarap siyang gamitin and it's nimble, hindi siya ganun kalakihan, easy to go along with, masarap siya isingit. What should I say, good kung meron kang OBR, still a lot of space to carry. So pag-usapan natin. And then let's talk about the few upgrades regarding with this bike. So, kasi hindi pa rin ganun kapalasak sa daan itong ADX, but it's a very good to have this bike, lalo na dun sa mga nagbabalak bumili ng ADX. Don't hesitate. Price wise, which is good. They are all the same segment pagdating sa ganitong category. So it's a lot of things to choose, but I highly recommend this one. If you like to buy an ADX, please do. So before we start, let's flex muna itong ADX. Now, ito yung dalawang susi, ito yung naka-wireless tayo, yung pag nakadikit ka lang, malapit yung unit, malamit sa motor yung susi, tapos ma-access mo. Pag malayo naman to, ito yung unit natin, hindi natin magagamit unless kung pipindutin natin itong button. Okay, wait nga natin. I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to believe. Okay, so let's start for some upgrades of this ADX Bristol 160. So dito muna tayo magsimula sa front. Yep. So sa front, as you can see, itong windshield, yan, they are the same size. Kung ikaw ay may pag-aari ng 160 ADV, they're the same. So yung mga holes, parehas lang yan. So whenever you feel like to change yung windshield, you may do so. So pwede nyo siyang lagyan ng different upgrades, smoke or clear, small or big, it's up to you. And then you can find also itong bracket
The bracket, it's also from ADV, or you can buy yung sa NMAX. Itong long stem mirror. Yeah. So yung bracket, as you can see, yan yung bracket. Yan ay galing sa ADX 160. Alright. So adjustable siya. Manual adjustable, down and high. So ayan, binigyan ko na kayong tips. Saan kayo bibili ng windshield. And then yung long stem na side mirror. But if you prepare yung side mirror na ilagay dito sa regular, wala namang problema yun. Me also, siguro pag nagsawa na ako, I would change to put here. Makabili ng ibang side mirror. In the long run, alright? Pag napagsawaan na natin. Okay. Sa poging-pogi si ADX. And then dito sa in front, ano bang dinagdag natin dito? So since hindi tayo dito naglagay ng side mirror, so I put some nuts here. This is alloy together with the sa disc liquid. Alright, so pinalitan ko lang para medyo may accent yung dating. And then I bought this parang adjuster siya eh. So since na pag nilagay ko rito directly tatama siya dun sa nilagay kong upgrade, so instead bumili ako ng adjuster. This is very cheap. It's like I think 130 or 140 pesos. So both side yan, and then naglagay ako ng cellphone holder bracket. So ikaw pwede ka ring direkta, and if you want to buy yung bracket, you may do so. So bahala ka na kung anong accessories ang ilagay mo regarding that. Okay? And then punta tayo dito sa lever. So itong lever, kung mapapansin nyo, Racing Boy yan nakalagay, both sa kabila tsaka dito. Alright, anong sukat ng lever? Hanapin nyo yung pang NMAX. Sukat siya dito sa ADX 160. So bilhin nyo yung pang NMAX kahit na ano, basta pang NMAX. I think version 2. Try the version 1 and version 2. Most likely they are the same naman pagdating sa ganyan. So sa lever, yun napili ko kasi may accent siya rito. But supposed to be, it's okay also for the black. Siguro kung iba-black ko to lahat yan. And then I change for the black. So yan ha, tip nyo. Yung lever, pwede kayong bumili yung pang model sa NMAX. And then, konting upgrades na naman ang nilagay natin dito sa ADX. And then of course, yung top box. Top box, marami na kayong pagkukunan ng top box. A lot of brands na magagandang brand. I think for the mid variant, etong SEC, it's affordable and it's very easy to use. They have low budget, medium, tapos yung high end nila. Hindi pa rin masakit sa bulsa. Okay, pag bumili ka ng top box. This top box is 45 liters. Okay. And then dito sa bandang likuran wala naman ako pinilitan, but sure etong shocks na to papalitan ko to. Indalong na naghahanap lang ako ng medyo sukat yan kasi bago pa lang tong ADX. So mahirap pa maghanap ng mga accessories regarding pag papalit ka ng ibang accessories niya. Okay, sa unahan, I don't think na pwede ka pang magpalit or may dadagdag ka pa because look at the rim, beautiful rim set, di ba? Pang adventure talaga, add-ons, pogi points pagdating dito sa Scoot adventure bike na to. Okay? And then balik tayo dito. Alright. Dito nga pala sa side stand, tips na naman sa inyo. Ayan, makikita nyo. Yung side stand kasi napakahalaking halaga niya for me. Most of my bike, nilalagay ako ng shoe stand. Alright? Kasi minsan when you park, pagdating sa mga soiled or lupa, lumulubog siya or kaya madulas. So ito, adds on siya pagdating sa mga ganyang parking. And then, ang tips ay, ang sukat sa kanya ay yung Yamaha R15. Yan. So kung bibili kayo ng shoe sa side stand, make sure yung Yamaha R15 sukat dyan sa ADX. Okay?
So yun lang, wala naman tayong dinagdag na ibang accessory siguro in the long run. Kapakabit tayo ng cover sa iba sa upuan, and then yung shocks, and siguro magpapadip na lang tayo pag gusto na lang natin itong palitan yung mga ibang panel, body panel ni ADX. So let's talk about the riding comfort. Itong ADX, super sarap siyang gamitin. Okay, don't get me wrong, hindi siya pangwalwalan for those people na gustong bumili ng bike because of one purposes only. It's to for racing, hindi siya para doon. This bike is recommendable for everyday use. Sa lahat ng terrain, off-road, from road bike, super sarap siyang gamitin. Sakto lang yung size niya, especially at my height. I'm 5'10". So kung medyo mas maliit sa akin, for sure tiptoe. Madali lang naman pag tiptoe ka kasi you have to change also. Papatabas ka lang sa upuan. Or ipapababa mo lang yung shocks, sukat na sa'yo. But for 5'10", sakto-sakto siya. Sa gas, I would say average siya for the gas consumption. Hindi siya masyadong malakas sa gas. Sa speed, may speeds pa, especially when you are already on the track na tumatakbo na kayo, ibibigay niya yung gusto niyang speed sa'yo. Alright? Yung 100, so easy lang ma-reach itong bike na to. Some said nag-reach sila ng 120, but I didn't test it yet kasi di pa ako bumabiyahe ng malayo with this bike. Only Manila and dito lang sa province, alright, of Cavite. So ano pa ba pwede natin pag-usapan sa bike na to? Wala, very simple and very easy to use itong bike na to. I hope na nagustuhan niyo yung mga tips sa konting modification ng ADX. At para dun sa nagbabalak bumili, don't hesitate to buy. Alam kong maraming competitor ng small bike for the Scoot. This one, highly recommendable. Very easy to use and it's nice to use. Oo nga pala, palitan nyo nga pala yung busina. I changed the horn kasi grabe yung horn. Sobrang hina. Parang yung sa mga tricycle driver lang. So I changed it. Mas malakas pero hindi sobrang lakas. Okay, so I hope na nagustuhan niyo yung video na to. Thank you so much for watching and God bless everyone. Ciao. I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17, when I was young and so naive, falling